wonderful story of love. Tell it to me again. Wonderful story of love. Wake the immortal strain. Angels with rapture announce it. Shepherds with wonder receive it. Sinner, oh, won't you believe it? Wonderful story of love. 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 Though you are far away, wonderful story of love. Still he doth call today, calling from Calvary's mountain, down from the crystal bright fountain, in from the dawn of creation. Wonderful story of love. 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 Jesus provides a rest. Wonderful story of love. For all the pure and blessed. Rest in those mansions above us, with those who've gone on before us, singing the rapturous chorus. Wonderful story of love. 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 Ang tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. Kaya nagpapasalamat tayo, may pagkakataon tayo ngayon na kahit paano, sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Isang mapagpalang gabi ngayong Sabadong ito, mga minamahal na kapatid, at tayo po ay naririto ulit sa ating programang The Teaching. Binabati ko po ang ating mga kapatid na kasama natin sa live ngayon. So nakakamiss na bumati, batiin natin isa-isa ang mga kapatid nating nagtsatsaga na manood ng live, no? Si kapatid na Michelle, si Sister Genesis, si kapatid na Det, si Sister Kathleen, nakasama niya si Sister Rosil, si Sister Mary Rose, si Sister Beth, si Sister Rose, si Pastor Junior, si Pastor Chito, si Pastor Eugene, si Pastor Dudoy, si Pastor Ray, si Sister Paz at kasama si Pastor Daniel, si Sister Kleng, si Brother Joshua, si Sister Arlene, si Sister Emily, at kasama niya si Pastor Edgar, si Sister Joy Asugaw, si Pastor Paul. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At binabati rin natin ang mga kapatiran nating hindi natin makakapiling sa mga sandaling ito. Kung kayo po ay nakakapanood ng live at nakakapanood ng replay, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at ngayong magandang gabi. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, mga minamahal na kapatid, hinihiling ko po na ang bawat isa ay yumukot manalangin para sa ating pambungad na panalangin.
Dakilang Panginoon na nasa langit, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos naming lumalang ng langit at lupa, may-ari ng aming mga hiram na buhay, Panginoon naming makapangyarihan, kataas-taasan at banal. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong iyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Ama, sa isang gabi na ito na iyong kami pamumunuan. Ikaw, O Panginoon, ang siyang mangunguna. Ikaw, O Panginoon, ang siyang magbibigay ng kaliwanagan ng aming pag-iisip, na kaming mga anak mo na tatanggap ng iyong mga pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga salita sa banal na kasulatan, ay iyong patuloy na sasamahan at ipapaintindi sa amin ang lahat ng aming mapag-aaralan, na sa aklat ng awit, Panginoon, ay tunay na isang masarap sa damdamin, isang magandang eksperyensya, na kami ay nakakaunawa at nakakabasa ng mga papuri, mga awitin na patungkol sa iyong kapangyarihan, sa iyong pangako, sa iyong pag-ibig, Panginoon. At ang mga salita mo, Panginoon, ay siyang kagamutan ng aming mga kaluluwa. Kaya kami, Panginoon, ay kasihan mo ng iyong karunungan at kaalaman na siyang magagamit namin. At kami, Panginoon, ay iyong gabayan, Ama, at pagpalain ang mga kapatid na kasama natin ngayon sa pag-aaral na ito, at mga kapatid na bagamat nasa banig ng karamdaman, ay patuloy, Panginoon, na tumatawag sa iyong pangalan. Ikaw ay pinupuri, ikaw ay pinasasalamatan, Panginoon. Dalangin namin na haplusin mo kaming lahat, kaming mga anak mo na nakakaramdam ng mga pagkakasakit, nakakaramdam ng mga kahinaan, Panginoon, nakakaramdam ng mga kabaga-bagaan, may mga problema, may mga hindi magandang kinalalagyan na sitwasyon. Panginoon, kami iyong haplusin, kami ay iyong pagwilingin, kami, Panginoon, ay iyong pagkalooban ng mga kapamaraanan, Panginoon, para lahat ng mga problemang ito, pagkakasakit na ito, ay maibsan, Ama. Alam namin na ang buhay namin dito ay pansamantala lamang, ngunit kami ay humihingi ng iyong awa upang sa pagpapatuloy ng aming buhay na iyong pinagkaloob, ay naibahagi namin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpuri sa iyo, hindi lamang sa panalangin, sa pag-aawitan, gayon din ang pagtanggap ng iyong dakilang salita at pagpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon, sa bawat isa. Kami rin ay kumakatok sa iyong damdamin at humihingi ng tawad sa mga pagkukulang aming nagagawa, maging tuman o lihim o iyag. Muli, Panginoon, ikaw ang siyang sumama sa amin, hindi lamang sa gabing ito, kundi sa lahat ng oras. Salamat ng marami sa lahat ng iyong pagpapala, simula sa aming nakakain, na isusuot na damit, at sa tahanan, Panginoon, na kami nabububungan sa panahon ng tag-init at tag-ulan, Panginoon. Higit dito, ikaw ang siyang Diyos na umiibig sa amin at nagkakalinga. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga pagpapala at pagmamahal sa amin. Muli, tinataas namin ang aming mga kahilingan, ang aming paghingi ng tawad at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, mga minamahal na kapatid, tayo ay tutungo sa chapter 105 and 106, no, ng Psalms. At ako ay nagagalak at I hope ang bawat isa rin ay natutuwa at tayo ay nasa 100 plus na ng chapters nitong aklat ng Psalms. At sa kalooban ng Panginoon, ito ay maaari nating matapos ngayong gabi.
yung ika-4 na libro, 'di ba? Dinivide natin ito sa 5 libro at may awa ang Diyos na matapos natin ang ika-4 na part ng book na ito at tuloy-tuloy na hanggang sa pang-5 sa mga darating pang araw. Kaya sa Diyos ang papuri, hindi natin magagawa ito na tayo ay makatapos ng ganito kahabang aklat kung hindi sa paggabay ng ating Panginoon, sa pagkaloob ng karunungan at kaalaman niya sa bawat isa, sa bawat mga anak niya na tumatalima, patuloy na nakikinig, patuloy na nagpapahayag ng dakilang salita ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat din sa mga nagpahayag ng salita ng ating Panginoon sa mga nakaraang chapters nitong itong linggong ito, no? Simula Lunes hanggang ngayon, tayo ay magpapatuloy at sa mga darating pa. Okay, mga minamahal na kapatid, samahan niyo ako, tayo ay magbasa at buksan ninyo ang inyong mga Bible sa Psalms chapter 105, no? Ito ay awit na naisulat mostly ni Haring David, no? At pinapakita ni Haring David dito kung gaano ka-faithful, no? Kung gaano ang ating Panginoon ka-merciful sa atin, no? Gayun din sa mga panahon ng nasa Israelites, no? Sa Israel, no? Ang Panginoon ay nagpakita ng kanyang faithfulness, no? Sa kanyang mga pangako. Kaya buksan natin ang ating mga Bible, basahin natin ang awit chapter 105 verse 1. Sabi rito, "O magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan." Ito ay paghihikayat na tayo ay patuloy na magpasalamat, no? Sa panalangin, sa pagpuri sa kanya, no? Yung mga awitin na to is a form din ng pasasalamat, no? Sabi rito sa verse 2, "Magsiawit kayo sa kanya, magsiawit kayo sa kanya ng mga papuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa." Yan. So moreover dito sa verse na ito, pinapakita yung pagpapasalamat sa pamamagitan ng awitin, gayon din pagpuri. At sa pagpupuri na ito, pinapakita rin yung testimonies, no? O testimonial, no? Bagamat wala tayong testimonial sa mga sandaling ito, and I hope pag bumalik na ating normal, yan ay isa sa mga activity ng midweek, isang magandang bagay na nagkakalog tayo ng mga testimonies, isang patunay na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay, no? Isa siyang way na ipinapalaganap natin, hindi lang sa mga kapatiran, sa mga kakilala, kaibigan natin, kung paano ang ating Panginoon, kung paano si Jesucristo nabubuhay sa ating katawan, kung paano siya naglilid sa buhay natin, at kung paano sa mga nagdaang araw siya ay patuloy, no, na sumasama sa atin. So isang napakaganda na isama natin sa ating mga kwentuhan, sharing sa mga kaklase, sa katrabaho, kung gaano ang ating Panginoon kumikilos. Subukan nyo ba yon, mga minamahal na kapatid, sa isang hindi ka pananampalataya, maibahagi nyo lang mga salita ng Panginoon, or ma-share nyo siya, or may mga problema siya, tapos ikaw ang isa sa mga pagkakalob ng Panginoon para magpakita o mag-testify kung paano kumikilos ang Diyos na buhay, di ba? Minsan challenge yan eh. Minsan may mga Kristiyano na Christian lang siya pag araw ng linggo, no? Pag Monday to Saturday, hindi na napapakita yung pagiging Kristiyano. So mali po yun, mga minamahal na kapatid. Dapat ang Kristiyano ay nagpapatuloy siya, at higit sa lahat, isang way na rin yun na nagpapayag siya at sinusunod niya yung sinasabi dun sa Mateo, sinusunod natin yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay magpakarami o palaganapin natin yung salita ng ating Panginoon. Dun natin siya paramihin sa pamamagitan ng i-claim natin na ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay, at sabihin natin yung sa hindi natin kapananampalataya. Isang napakagandang practice yun, mga minamahal na kapatid. Sabi pa sa verse 3, "Luwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan, mga galak ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon."
Sabi sa verse 4, hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan, hanapin ninyo ang kanyang muka magpakailanman. Yan. So itong 4 na verse na nakita natin ay pagpapakita ng worship o yung pagpuri. So ano ba yung mga essence nitong worship na to, no? Dahil makikita natin pagpapasalamat, nandoon ang pagtawag. So isa-isahin natin mga minamahal na kapatid. Ang tinatawag nating worship essentials, no? Ay katulad ng una, yan, pagpapasalamat, 'di ba? Napaka-importante na sa ating worship sa pamamagitan ng panalangin, sa mga awitin na mayroong mga lyrics na pagpapasalamat sa Panginoon, yan. Kasama yan. Sumunod ay yung calling o yung tinatawag natin na pagtawag sa Kanya, di ba? Pagtawag sa ating Panginoon, sa pagkilala sa ating Panginoon at baka kasi nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo, pero hindi naman sa Panginoon. So, importante, nandun yung pagtawag natin sa Kanya. Sumunod yung God's deed. Yan. So, yung mga Kanyang ginagawa, yung Kanyang wondrous works na tinatawag. Ito yung binanggit ko kanina, yung sa testimonial, di ba? Na kasama yan, na ipinapahayag natin ang kagalingan at pag-ibig ng Panginoon. Susunod yung pag-awit, syempre. Importante rin yan sa worship essentials na tayo ay umaawit. At syempre, yung awitin natin yun ay para sa Kanya lamang. Yung praises yan, yung glory. So sa Kanya lang natin itinataas yung mga awitin na yun. Hindi tayo umaawit para sa crush natin, umaawit para maging tanyag, kundi yung buong talento natin ay pinagkakalob natin sa ating Panginoon. So nandoon ang singing, nandoon ang tinatawag na glory, at siyempre kailangan umaawit tayo na may kagalakan, no? Hindi yung napipilitan lang. So at pinakalas na essential ng worship ay yung nababasa natin kanina sa verse 4 na hanapin. So seek natin ang ating Panginoon, no? Hanapin natin siya. Sa panahon ng tayo ay nasa pananambahan, no? Nandoon na i-imagine natin, pikit natin ang mga mata sa panalangin natin. Imagine natin ang Panginoon nandyan lang sa tabi natin, as in person, di ba? Kahit ba hindi natin siya nakikita. Pero yung pakiramdam natin at alam mo na nararamdaman mo na ang Diyos ay nandyan lang. Isang magandang pagpapakita yan na yung pag-worship natin sa Panginoon ay lively, buhay, no? Dahil hinahanap natin ang presensya ng Panginoon, which is kasama natin ng Panginoon sa bawat pananambahan natin, kahit sa gabing ito, no? Kahit nga hindi tayo nananamba, nananalangin tayo, hindi lang natin kasama ang Panginoon sa mga kasalanan, syempre, no? Ayaw niya yan eh, lahat ng mga pagkukulang, mga may naiisip natin na hindi maganda, umiiling ang Panginoon at ayaw niyang makiparticipate at ayaw niyang sumama sa ganyan. Ganyan din yung Holy Spirit, no? Nalulungkot yan sa mga panahon niyon. Kaya itong mga worship essentials na to ay napaka-importante, mga minamahal na kapatid, no? Kailangan present yan sa buhay natin, no? Pasasalamat, pagtawag, testimonial, awitin, yan. At siya lamang ang pinupuri ng mayroong kagalakan, yung rejoice, at patuloy na hinahanap ang ating Panginoon. Kaya tayo nagko-continue sa pananambahan. Sunod natin, mga minamahal na kapatid, ang verse 5. Sabi rito, alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa, na kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Yan. So alalahanin natin, mga minamahal na kapatid, kasi minsan pag sobrang dami na ng problema, kabigatan sa buhay natin, hindi natin naaalala ang pangako ng Panginoon. Tandaan natin, mga minamahal na kapatid, ang pangako ng Panginoon ay totoo at tinutupad niya. Walang pangako ang Panginoon na hindi niya tutuparin. Lahat ng nandyan sa Bible ng mga sinabi niya, mga ibinigay niya sa mga propeta, at lahat ng mga mangyayari ay gagawin niya. Gagawin ng ating Panginoon yan.
Kaya kung minsan naiisip natin ang mga problema, pagkakasakit at ano pa man, lagi nating alalahanin, ang pangako niya ay mabuti. Ang pangako niya sa atin ay tutuparin niya. Kaya sinabi rito sa verse 5, no, alalahanin natin ang kanyang kagilagilalas na mga gawa, no, yung kanyang mga marvelous works na kanyang mga nagawa ay patuloy rin niyang gagawin sa atin dahil pinangakuan niya tayo sa mga anak niya na sumusunod at tumatalima sa kanyang mga kalooban. So, tuloy natin yung verse 6, sabi rito, o ninyong binhi ni Abraham na kanyang lingkod, ninyong mga anak ni Jacob na kanyang mga hirang. Ayan. So, makikita natin dito yung pangako kay Abraham, pangako kay Isaac, kay Jacob, yan. Makikita natin, no? Marireview natin. Bibihira ang mga historical psalms nitong mga nakaraan. So, itong ating pag-aaralan is more on history. Hindi natin babalikan, pero sa lahat ng mga pagkakataon noon na tayo ay nag-aaral ng tinatawag nating Torah o mula Genesis hanggang Deuteronomy na sinulat ni propetang Moses, no? Yan ay mga historical na mga pangyayari kung paano ang Panginoon kumilos sa buhay nila Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Tuloy natin yan. Sabi sa verse 7, siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga kahatulan ay nangasa buong lupa. Sabi sa 8, kanyang inaalala ang kanyang tipan magpakailanman, ang salita ng kanyang inuutos sa libong salit-saling lahi. Yan, napatunayan natin yan. Ang pangako niya kay Abraham na magkakaroon siya ng maraming lipi sa kanya, no, na hindi mabilang, or kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng nasa buhangin sa karagatan, no, or mahihigitan pa. Yun ay nagkatotoo, no, kay Abraham, then kay Isaac, and then kay Jacob. Tuloy natin sa verse 9. Ang tipan ng kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac at pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel na pinakawalang hanggang tipan. Sabi sa 11 na sinasabi, sa iyo ibibigay ko ang lupain ng Kanaan, ang kapalaran ng iyong mana. Sabi sa verse 12, nang sila'y kaunti lamang tao sa bilang, oo, totoong kaunti at nangakikipamayan doon. Isipin nyo yung mga pinag-aralan natin, no? From the start na si Abraham, si Isaac, si Jacob tinawag ng Panginoon, sila ay nakikipamayan sa iba't ibang lugar sa Israel, no? Hindi pa Israel, no? Kanaan pa ang tawag noon, no? Kaya historical psalms to kasi binabalikan natin yung pangako ng Panginoon kung paano iningatan niya itong mga anak niya, no? Si Father Abraham, si Isaac, and then si Jacob na talagang palipat-lipat sila ng bayan, nakikipamayan. Isipin nyo, nandoon ang pag-iingat ng Panginoon, no? Bilis lamang yung buod ng mga istorya noon, pero hindi natin alam kung ano yung mga pinagdaanan nila. Dahil si Abraham, 100 plus, si Isaac, 100 plus din, na yung kanilang idinilagi dito sa mundong ito, no? Kaya isipin natin na marami rin pinagdaanan si Abraham, na kinuha niya si Lot, nakipagdigma, at iba't iba pang mga problema siguro sa Kanaan, kasi hindi naman ang Kanaan nun, iba-iba rin na nakikipamayan, no? Meron na ring mga nakatira doon, no, na galing sa lahi ni Ham, o kung kilala niyo si Ham, yan ay anak ni Noe, no? So isipin natin na nung time na sa panahon ni Jacob, at nung umalis sila at nasa Ehipto, at nang babalik sila, ang matatagpuan na nila isang totally devastated na promised land, no? Yung Kanaan, na mga nakatira doon ay talaga namang hindi naniniwala sa Panginoon, may Diyos-Diyosan, at talagang karumal-dumal ang ginagawa. Pero nandoon pa rin ang pag-iingat ng ating Panginoon. Mababasa na lang natin yan sa Genesis, mga minamahal na kapatid, chapter 12, chapter 13, chapter 15, chapter 17. So yun, i-note nyo na lang yun. Genesis chapter 12, chapter 13, chapter 15, chapter 17. Yan. Tuloy natin sa verse 13, sabi rito, at sila'y nagsiyaon sa bansa
at bansa mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan. So ito yun, yung binabanggit natin kanina, nakikipamayan sila sa iba-ibang lugar. Sabi sa verse 14, hindi niya tiniis ang sinumang tao na gawan sila ng kamalian. Oo, kanyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila. Nandun yung pag-iingat ng Panginoon, no? Na kahit mga hari sa ibang lugar, ang Panginoon na ang bahala. Sabi rito, verse 15, na sinasabi, huwag niyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis at huwag ninyong gawa ng masama ang mga propeta ko. Yeah. So, ang Panginoon, pag nag-select siya, automatic pinahiran niya na ng langis yun. Kahit hindi literally, no? Na kung may makikita kayo, wala kayong nababasa, pinahiran ba si Abraham, si Isaac, si Jacob? But the moment na God chooses, automatic, no? Sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang glory, pinahiran niya na ng langis yun. Sabi sa verse 16, at siya'y nagdala ng kagutom sa lupain, kanyang binali ang buong tukod ng tinapay. Sabi sa 17, siya'y nagsugo ng isang lalaki. Sa unahan nila, si Jose ay ipagbiling pinaka-alipin. Yan. So, nandito na tayo sa panahon ni Joseph, no? Anak ni Jacob, no? So, sundan nyo lang yung istorya kasi ito ay historical, no? Historical psalm. So, pinapakita rito yung mga nangyari sa Old Testament. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na ngayon ay na kay Jose na, no? Sabi sa verse 18, ang kanyang mga paa ay sinaktan nila ng mga pangpangaw. Sila'y nalagay sa mga tanikalang bakal. So, you imagine yung mga paghihirap na dinaanan dito ni Jose o ni Joseph, di ba? Kaya mga minamahal kapatid, kung may dinadanas tayo, suffering, i-treat natin na yan ay normal na ipagkakalob ng Panginoon. Kasi hindi natin matatamasa, no? Hindi nais ng Panginoon na pahirapan tayo. Ang nais ng Panginoon, tayo ay tumalima sa Kanya sa anumang sitwasyon ng buhay natin, no? Patuloy tayong magpasalamat, patuloy tayong dakilain siya, patuloy lang tayo na naglilingkod, no? Dinededicate natin yung buhay natin sa Kanya. Dahil makikita natin itong mga taong ito, itong mga karakter na pinag-aaralan natin at napag-aralan natin sa Old Testament, basically sa Torah, no? Makikita natin hindi naging madali ang kanilang mga buhay, no? Marami silang sufferings at iba't iba. May physical and emotional sufferings, no? Pero sabi ko nga, ang Panginoon hindi niya babaliin ang kanyang pangako. Ang pangako niya ay pagpapatuloy niya yan dahil tayo ay nagpapatuloy din. So dito yung nangyari yung kay Jose na talagang even sa physical aspect siya ay nahirapan. Sabi sa verse 19, hanggang sa panahon na nangyari ang kanyang salita, tinikman siya ng salita ng Panginoon. So salita lang ng Panginoon, it will change yung naging future ni Joseph, di ba? Kasi nakita ng Panginoon na siya ay matuwid, no? Wala siyang masasabi nating unblemished, no? Nagpakasakdal siya sa harapan ng ating Panginoon. Sabi sa verse 20, ang hari ay nagsugo at pinawalan siya sa makatuwid bagay ang pinuno ng mga bayan at pinalaya niya siya. So yung nakulong si Joseph, alam na natin ng istorya, no? At kasama rin yun sa paghihirap ni Joseph at taon yun yung pagkakakulong niya, pero nakita natin yung pagtitiis ni Joseph. Maaring hindi nyo napapansin pag binabasa nyo sa Bible. Kaya sabi ko, pag nagbabasa kayo ng Bible, ilagay natin yung sarili natin sa kondisyon ng mga karakter na nandoon, no? Kung si Joseph nakulong, ano kayong pakiramdam na nakulong kahit hindi pa tayo nakukulong? Pero makikita naman natin, ang hirap ng kondisyon ng nasa kulungan, lalo na nung panahon na yun. Baka maaaring hindi pa sila pinapakain, no? Pero makikita natin kung paano na-endure ni Jose yun, ni Joseph, no? Tuloy natin, sabi sa verse 21, ginawa niya siyang Panginoon sa kanyang bahay at pinuno sa lahat niyang pag-aari. Yan, ito na yung mga sumunod na pangako ng Panginoon dahil matuwid si Jose o si Joseph na nagpatuloy na maging sandigan ang ating Panginoon Diyos.
So ito pa yung mga dumating niyang pinagkaloob ng Panginoon. Sabi sa 22, upang talian ng kanyang mga pangulo sa kanyang kaligayahan at turuan ng kanyang mga kasangguni ng karunungan. So naging leader siya at pinagkalooban siya ng Pharaoh ng posisyon, no? Para manguna, magbigay ng karunungan at kaalaman na galing sa Panginoon. Tinanggap niya yung kanyang pamilya. Alam na natin tong istorya na to. Hindi na natin ito ulit-ulitin pa, no? Ito ay famous story ni Joseph, the dreamer. Sabi sa verse 23, si Israel naman ay nasok sa Ehipto at si Jacob ay nakipamayan ng lupain ng Cham o ng Ham. Ito yung binabanggit ko kanina kasi ang anak ni Noah ay si Shem, Ham at Japhet. At sila yung nagpalaganap ng lahi, no? At more on the southern part, mula Kanaan, pababa hanggang Ehipto, yan ay nasa lahi ni Ham. Nung nagtuturo tayo nung panahon sa Genesis, no? I hope hindi nakatulog yung mga kapatid doon, no? Halos dinivide natin yung earth sa tatlong part, 1/3 kay Shem, 1/3 kay Japhet, at 1/3 kay Ham. So 1/3 kay Shem, more on nasa Europe, America, si Japhet dito sa part ng Eastern hanggang sa bansa natin, yan. At sa lower, sa Southern, yan naman yung 1/3 na nahati at kay Ham. So yung nabanggit dito sa verse na ito, ang lugar din ng Ehipto, yan ay lahi rin yan na galing kay Ham. Sa Tagalog ay Cham. Tuloy natin yung verse 24. At kanyang pinalagong mainam ang kanyang bayan at pinalakas sila kaysa kanilang mga kaaway. Yan. So habang nakikipamayan ang mga Israelita, alam naman natin yung istorya na sila ay kinuha ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses at pinalakas sila para masugpo at makonquer nila yung Israel, no? Sabi sa verse 25, kanyang pinapanumbalik ang kanilang puso upang mangagtanim sa kanyang bayan, upang magsigawang may katusuhan sa kanyang mga lingkod. Yan. So, alam naman natin din yung istorya kay Joseph, yung kanyang generation, no, na namatay na siya at may pumalit na bagong Pharaoh at hindi nirespeto yung mga Israelita na nakapamayan sa Ehipto noong time na yun. Yun yung mga lahi ni Jacob, no? Lahi niya yung 12 tribes, lahat ng lahi na nandoon na nakapamayan. Nung may pumalit na bagong nangunguna sa Ehipto o Pharaoh, ay naging mahigpit, naging pasakit, no, sa mga Israelita. Yeah. Alam na rin natin yung istorya na to, no? Sabi sa verse 26, kanyang sinugo si Moises na kanyang lingkod at si Aaron na kanyang hirang. Sabi sa 27, kanilang inilagay sa gitna nila ang kanyang mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Cham o ng Ham. Sabi sa 28, siya'y nagsugo ng mga kadiliman at nagpadilim at sila'y hindi nagsipa-himagsik laban sa kanyang mga salita. Yan, ito na yung istorya ng mga 10 salot. Yan. Kanyang pinapaging dugo ang kanilang tubig at pinatay ang kanilang mga isda. Ang kanilang lupain ay binukalan ng mga palaka sa mga silid ng kanilang mga hari. Sabi sa 31, siya'y nagsalita at dumating ang mga pulutong ng mga langaw at kuto sa lahat ng kanilang mga hangganan. 32, ibinigay niya sa kanila sa pinakaulan ay graniso at liyab na apoy sa kanilang lupain. Sinaktan naman niya ang kanilang mga puno ng ubas at kanilang mga puno ng higos at binali ang mga punong kahoy ng kanilang mga hangganan. Sabi sa 34, siya'y nagsalita at ang mga balang ay nagsidating at ang mga higad ay yauy walang bilang. So napakadami, no, itong mga salot na to. Sabi sa 35, at kinain ang lahat na gugulayin sa kanilang lupain at kinain ang bunga ng kanilang lupa. Sabi sa 36, sinaktan din niya ang lahat na panganay sa kanilang lupain
ang puno ng lahat nilang kalakasan. So I think ito yung pinakahuling salot, no? Inamatay yung mga panganay. Sabi sa verse 37, at kanyang inilabas sila na may pilak at ginto, at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kanyang mga lipi. Yan, kasi pinalakas ng Panginoon nire-ready ng Panginoon niya para sa pakikidigma itong mga Israelita na lumabas sa Ehipto sa pangunguna ni Moises. At alam natin yung istorya, no? Meron silang pilak at ginto dahil pinagkalooban sila ng mga Egyptian. At malamang yung iba doon, binigay na nila yung ari-arian, umalis lang kasi yun yung pinakamatinding salot, yung namatay ang mga panganay, kasama rin yung anak nung Pharaoh, ni Haring Paraon. Sabi sa 38, natuwa ang Ehipto nang sila'y magsialis, sapagkat ang takot sa kanila ay nahulog sa kanila. Kanyang inilatag ang ulap na pinaka kubong at apoy upang magbigay liwanag sa gabi. So ito yung panahon na naglalakbay na sila, no? Pagkalabas ng Ehipto papuntang Kanaan, na sa panahon ng tag-init may mga ulap na sa kanila nagpapasilong, no? At sa gabi naman may pillar of light din dun sa clouds, no? Na nagiging ilaw nila sa kanilang tinatahak na landas doon sa ipinangako ng Panginoon na kanilang pupuntahan, which is yung Kanaan. Sabi sa 40, sila'y nagsihingi at dinalhan niya ng mga pugo at binusog niya sila ng pagkain na mula sa langit. Sabi sa 41, kanyang ibinuka ang bato at binukalan ng tubig, nagsiagos sa yung mga dako na parang ilog. Isipin nyo, yung dalawang verse na binasa natin, complete meal, di ba? May pagkain na by meat, flesh, and then merong panulak, no? Isang masarap na tubig, no? Yun yung mga magagandang ipinagkaloob ng Panginoon. Ang ganda nito, nire-review natin yung nangyari sa panahon ni Moises, no? Isang katunayan na itong naisulat ni Haring David ay pinaniniwalaan niya talagang nangyari ito. Sabi sa verse 42, sapagkat kanyang naalala ang kanyang banal na salita at si Abraham na kanyang lingkod. Kaya nandun ang Panginoon na nagpapatuloy na gawin yung mga ipinangako niya sa mga anak niyang nagsisilingkod, anak niyang tumatalima, ano? Kasi inaalala ng Panginoon yung covenant na yun, yung pangako na yun. Sabi sa verse 43, at kanyang inilabas ang kanyang bayan na may kagalakan at ang kanyang hirang na may awitan. Sabi sa verse 44, at ibinigay niya sa akin ang kanilang mga lupain ng mga bansa at kinuha nila ang gawa ng mga bayan na pinaka-aari. Yeah. So malaki yung pinangako ng Panginoon na lupain, hindi lang yung Kanaan na pinapakita natin sa map dati. Even yung mga karatig na bayan, nakubkub yan na ibinigay pa yan ng ating Panginoon sa panahon din ni Joshua noon. Sabi sa verse 45, upang kanilang maingatan ang kanyang mga palatuntunan at sundin ang kanyang mga kautusan, purihin ninyo ang Panginoon. Itong last verse na to sa chapter 105 ay isang napakagandang verse na kung saan dapat natin ingatan, no, yung kanyang mga palatuntunan. Keep His laws, sabi dito sa New King James Version. Hindi lang ilagay sa puso, sa isipan, sumunod, kailangan gawin. Diba? Sundin, sabi rito. At sundin ang kanyang mga kautusan. Then, after nun, purihin ang Panginoon. So, nandun yung tatlong essence ng pagsunod sa kagustuhan ng ating Panginoon dito sa Old Testament. Una, ingatan ng kanyang palatuntunan. Yan ang mga dapat gawin ng mga Israelita. Sundin ang kanyang kautusan. At purihin ninyo ang Panginoon. Sa panahon natin, ganyan pa rin naman. Pero nandiyan ang ating Panginoong Hesukristo, nandiyan yung bugtong na anak ng ating Panginoon, na siya yung susundin natin. Siya yung dapat nating sundan, siya yung dapat nating din purihin. Pag pinuri natin ang ating Panginoong Hesukristo, pinupuri na rin natin ang ating Panginoon Diyos kasi iisa lamang sila. Ganun din ang Holy Spirit. Kaya hindi masama kung kayo ay nananalangin sa ating Panginoong Hesukristo, kung kayo nananalangin sa banal na Espiritu, kung kayo ay nananalangin sa God the Father, no? Kasi overall, yan ay isang Diyos, mga minamahal na kapatid, no? At ang maganda rito, patuloy lang nating ingatan o i-observe ang kanyang mga kautusan sa New Testament, at then kailangan nating sundin at gawin, no?
sundin ng ating Panginoong Hesukristo kasi siya lamang ang tanging daan para sa kaligtasan, mga minamahal na kapatid. Kaya excited na ako pag dumating tayo sa New Testament, no? Pero relax lang tayo kasi maraming mga bagay na dapat tayong matutunan pa dito sa Old Testament bago tayo mag-jump sa New Testament, no? Pagpapatibay ito kung paano ang Panginoon pinagtibay niya yung mga Israelita na nasa Ehipto bago lumabas, no, papuntang Kanaan. Pinapapatibay rin tayo ng Panginoon dito sa Old Testament bago tayo pumunta sa New Testament. But again, sabi ko nga sa inyo, ituloy lang natin, basahin, no? Wag lamang yung sundan kung ano yung ating pinag-aaralan. Higit sa lahat, mga minamahal na kapatid, i-meditate natin yung ating mga Biblia araw at gabi, no? Patuloy lang kayo magbasa. Ulitin lang hanggat may pagkakataon. Kung natapos nyo, let's keep doing this. Let's keep continue kasi ito yung way at ito yung nais ng Panginoon na panatilihin natin ang kanyang salita, no, na nasa ating kaisipan, sa ating puso. At the moment na lagi natin binabasa, na-i-immerse sa katauhan natin, sa ating flesh, sa ating Christian life, na ang maging resulta nito ay maisagawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? So tayo po tutungo sa last chapter ngayong gabi, pero batiin muna natin ang ating mga kapatid na kasama natin ngayon, yan si kapatid na Arnel, si Brother Jonel, si Brother Jeremy, yan, si Sister Lani sa mapagpalang gabi, si Brother Larry, yan, si Sister Hillary, yan, si kapatid na Joanna. Yan. So ito yung mga kapatid natin na hindi natin bati kani-kanina lamang. Yan, isang mapagpalang gabi rin kay kapatid na Narvin. Yan. Okay, I think kung hindi ko man mabanggitan yung mga pangalan, isang mapagpalang gabi po. Tayo po itutungo sa susunod na chapter, which is chapter 106 verse 1. Tayo po yung magpatuloy at ito naman yung kaawaan ng Panginoon. Ang title nito is God, Mercies. Yan, marami, no? Mercies, kaawaan. Okay. Hindi ko yata nailagay yung title kanina. Yung faithfulness ng ating Panginoon. Yan. So, Psalms chapter 105 is God is faithful. At nakatapos tayo ng chapter 105. Then tutungo tayo sa 106 ngayon na ang title naman ay God's Mercies. Okay. Samahan niyo ako magbasa sa verse 1. Sabi rito, ito rin ay sinulat pa rin ni Haring David, Purihin ninyo ang Panginoon, o mangagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Damdamin natin itong mga magagandang awitin ni Haring David na isinulat niya, no? Sinong makapagbabadya ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon o makapagpakilala ng buo niyang kapurihan? Mapalad silang nang-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katuwiran sa buong panahon. So ito yung nag-iingat sa kahatulan at ginagawa ang katuwiran sa buong panahon, no? Ay sabihin, buong panahon. Lahat ng tsansa na meron tayo sa buhay natin, no? Tayo ay gumawa ng katuwiran. Sabi sa 104, alalahanin mo ako, o Panginoon, ng lingap na iyong ipinagkaloob sa iyong bayan, o dalawin mo ako ng iyong pagliligtas. Verse 5, upang makita ko ang kaginawahan ng iyong hirang, upang ako'y magalak sa kasayaan ng iyong bansa, upang ako'y lumalhati na kasama ng iyong mana. Yan. So alam naman natin si Haring David, no? Dito sa mga sinulat niya, marami siyang mga pinagdaanan na mga problema at mga pagsubok at mabibigat. Sabi ko nga, baka ni isa sa atin wala pang dumanas sa pinagdaanan ni Haring David pagdating sa mga pagsubok, no? Lalo na sa pakikidigma, sa atin naman
may mga kaaway lang through salita or nagtatampo, pagsubok na tinuturing. Pero ito talaga, buhay niya yung nakataya, yung panganib, yung pagtatago sa mga hari, hindi lang kay Haring Saul, sa iba pang mga hari ng mga ibang karatig na bayan, gayon din sa kanyang anak na si Absalom. Kaya dito, hindi natin maiiwasan na maunawaan ang kanyang mga binabanggit ni Haring David na kagalakan na ang Panginoon ay may awa sa kanya, no? Nag-i-extend ng awa ang Panginoon sa kanya dahil marami siyang mga napagdaanan ng mga problema, maraming mga nagrebelde sa kanyang panahon, pero nandun pa rin ang pag-iingat ng Panginoon sa kanya. Sabi sa 106, kami ay nangagkasala na kasama ng aming mga magulang, kami ay nangakagawa ng kasamaan, kami ay nagsigawa ng masama. Isa ring magandang bagay na ina-admit ni Haring David yung kanyang iniquity o yung kanyang wickedness, yung kanyang mga kasalanan at pagkukulang. Sabi ko nga, hindi masama mga minamahal na kapatid, no? Na minsan nababanggit natin yung mga pagkukulang natin, mga kasalanan natin. Maganda yan, na ipapahayag natin, hindi para ipagmalaki, kundi ipakita yung pagpapakababa na dumanas tayo ng mga pagsubok sa buhay at tayo ay nagpatalo, tayo ay nasa ilalim ni Satanas ng mga panahon na yon, or tayo ay mismong nag-akay ng mga masasama pa, manirahan, tumahan sa ating puso, no? Pero nagbalik sa Panginoon at hindi na muling gagawin. So, isang magandang testimony rin yun para maipakita na ang Panginoon ay tumatanggap sa mga anak niya na nagkakamali at handang magbago at na handang wag nang balikan ng mga pagkukulang na ito. Si Haring David, hindi naman niya na binalikan yung mga pagkukulang na yun, no? Hindi na siya nagkasala ng pakikiapid, na hindi na siya nagkasala pa ng ibang pride, no? Dalawa yung naitalang mabigat na kasalanan ni Haring David yan, no? Yung kay Bathsheba, yung pakikiapid niya, and then yung kanyang pride, yung kanyang kayabangan, kalakasan, no? Yun yung mga nabanggit sa mga napag-aralan natin. But again, hindi na yun umulit, hindi na yun nag-repeat itself, no? Kinalimutan ni Haring David yun at tinanggap siya ng Panginoon, tinalikuran ng Panginoon yung mga kasalanan ni Haring David dahil nagbago siya, no? Kaya maganda rin na nakikita rin natin dito kung paano si Haring David na sinasabi niya na siya ay nagkulang at nagkasala, pero tinalikuran niya na mga yun at sumunod sa ating Panginoon. Sabi sa 106 verse 7, hindi naunawa ng aming mga magulang ang iyong mga kababalaghan sa Ehipto. Hindi nila inaalala ang karamihan ng iyong mga kagandahang loob, kundi naging mapanghimagsik sa dagat, sa makatuwid bagay sa dagat na mapula. Yan. So sa Red Sea, nung hinahabol, no, ng mga Ehipto o Egyptian, sila Moses noon. Alam na rin natin yung istorya dito sa Red Sea na ito, no. Makikita natin dito yung pagiging rebellious sa life ng mga Egyptian, no? Kahit wala pa sa mga Israelita, no? But again, meron din sa mga Israelita, mas marami na mga istorya ng mga pagre-rebelde. Sabi sa verse 8 ng chapter 106, gayunmay niligtas niya sila dahil sa kanyang pangalan, upang kanyang maipabatid ang kanyang matibay na kapangyarihan. Pakilala ang Panginoon sa mga Israelita na ang sinusunod nila ay nag-iisang Diyos na walang katulad, walang kaparehas, nag-iisa lamang, no? Siya yung maker ng lahat. Siya yung powerful. So lahat ng attributes sa pinag-aralan natin nung nasa Genesis tayo or bago pa tayo pumunta ng Genesis, pinag-aralan mismo natin sa abot ng kakayahan ng pag-iisip natin yung ating Panginoon. Yun yung base na rin kung paano ipinakilala ng Panginoon yung kanyang sarili sa kanyang salita, no? At yun yung abot ng ating makakaya. At yung abot ng ating makakaya, kung iniisip natin, abay, talagang walang katulad ng Panginoon. Sabi pa sa verse 9, kanyang sinaway naman ang dagat na mapula at natuyo, sa gayoy pinatnubayan niya sila sa mga kalaliman na parang ilang. So yan, hindi naabutan ni Haring David, syempre, yung mga pangyayaring ito. Pero yung pagkakasulat niya, alam mo parang nandun na rin siya. At yung pagkakasulat niya rito sa awitin na to, kumbinsidong
si Haring David, na yan ay nangyari at ginawa ng ating Panginoon. Kaya sa buhay natin, mga minamahal na kapatid, pag binabasa natin ang Biblia, no? Ako mismo, kumbinsidong-kumbinsido kahit wala pa na akong nasaksihan simula doon sa mga nababasa natin. Pero kumbinsidong-kumbinsido na nangyayari yan at nangyari yan, no? Kaya ako nasabing ako'y convinced sa salita ng Panginoon kasi nangyari na rin sa buhay ko yan. Ilang beses akong itinawid ng Panginoon sa dagat na pula ng buhay ko. Ilang beses niya akong niligtas. Ilang beses sa dami. Hindi ko na mabilang kung paano ang Panginoon ay inibig ako. At kayo rin. Tayong lahat. No? Isipin nyo kung paano niya tayo iningatan sa lahat ng panahon. Yan. Tuloy natin yung verse 10, sabi rito, at iniligtas niya sila sa kamay ng nagtatanim sa kanila at tinubos niya sila sa kamay ng kaaway. Isipin nyo rito, tinubos, no? Nandito na yung pagtubos. Pero sa panahon natin, ang ating Panginoon Hesukristo, siya ang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Verse 11, at tinabunan ng tubig ang kanilang mga kaaway, walang nalabi sa kanila kahit isa. Yeah. So part pa rin to ng historical psalms, yung paghabol ng mga Egyptians sa Israelites. Sabi sa verse 12, ang magkagayoy sinampalatayanan nila ang kanyang mga salita, inawit nila ang kanyang kapurihan. Verse 13, nilimot nilang madali ang kanyang mga gawa, hindi sila naghintay sa kaniyang payo. Yan. So makikita naman natin yung pagmamatigas na ng mga Israelita nung sila ay nagpapatuloy ng paglalakbay papuntang Kanaan, no? Binanggit dito, madali nilang nilimot yung mga gawa, yung dami ng ginawa. Kaya minsan ang Kristiyano nagre-rebelde rin pag kinakalimutan niyang maglingkod sa Panginoon, kahit tinatawag siya ng Panginoon, despite na sa dami ng pagkakataon na ang ating Panginoon ay inililigtas ang bawat isa sa iba-ibang problema, iba-ibang pagkakasakit at kung ano pa man, no? Makukuha pa rin na kalimutan ng Panginoon at kalimutan yung mga ginawa ng Panginoon. Yun ang nakakalungkot Kaya sa isang Kristiyano magbabackslide, no? Sana naman hindi sa atin lahat or hindi isa sa mga nandito ngayon na nakikinig. Pag narinig yung salitang backslide, talagang hindi na nag-improve para sa Panginoon, kinalimutan na ang Panginoon, nanlamig na sa pag-ibig sa Panginoon. That's the rebellion, mga minamahal na kapatid. Kasi you started to notice, no, na nakalimutan mo na pala ang mga ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay, sa inyong buhay, sa bawat isa sa atin. Okay, sabi sa verse 14, kundi nagnais ng di kawasa sa ilang at tinukso ang Diyos sa ilang. Yan, alam na natin yung mga ginawa ng mga Israelita na to, no? Sabi sa verse 15, at binigyan niya sila ng kanyang hiling, ngunit pinangayayat ang kanilang kaluluwa. Yan. Kaya kung hindi tayo patuloy na naglilingkod sa Panginoon, magpupuri, aawit, magpapasalamat, mananalangin, magpapalakasan, magpe-fellowship, mangangayayat ang ating mga kaluluwa, hindi lang mga physical, no? Mas okay lang kung pumayat tayo physical, pero yung kaluluwa natin dapat hindi mangayayat, no? Wala naman sinabi ang Panginoon na dapat mataba ang physical mo, no? Mas tinitignan ng Panginoon na ayaw niyang pumayat yung espiritu mo. Yung ating mga kaluluwa, no? Ang gusto ng Panginoon yan ay malusog. Diyan nakapokus ang ating Panginoon sa bagay na ninanais niya. Kasi ang laman na to, hindi naman makakarating ng langit to no? Itong flesh natin, hindi yan tatanggapin. Nasisira yan no? Kaya ang pinaka-importante yung kaluluwa natin. Sabi sa verse 16, kanilang pinanaghilian naman si Moses sa kampamento at si Aaron sa banal ng Panginoon. So nandito si Moses at si Aaron na tinawag ng Panginoon. Sabi sa verse 17, ang lupa ay bumuka at nilamon si Datan at tinakpan ang pulutong ni Abiram. Yeah. So yung mga kinain ng lupa, mabilis na istorya, umabot na to sa sa 12 spies, no? Sabi sa verse 18, at apoy ay nagninga sa kanilang pulutong, sinunog ng liyab ang mga masama. So ito na yung mga Israelita na nagrebelde sa Panginoon sa panahon ng wilderness.
Sabi sa verse 19, siya'y nagsigawa ng guya sa Horeb at nagsisamba sa larawang binubo. So ito, bumalik tayo ng konti, atras tayo sa panahon na gumawa naman sila ng gintong guya, no? So hindi ito chronological order, pero pinapakita rito kung paano nagrebelde mga Israelita sa Panginoon. Sabi sa verse 20, ganito nila pinapagbago ang kanilang kaluwalhatian sa wangis ng baka na kumakain ng damo. Di ba? Yun ang sasambahin mo. Yung ginawa ng Panginoon na kumakain ng damo. Di ba? Sasambahin yung mga larawa. Sa panahon ngayon, sasambahin, hahawakan, kahoy na ginawa ng Panginoon. I'm not condemning yung pananampalataya ng mga ibang tao, ibang mga kakilala ng bawat kapatiran. But nakakalungkot kasi sa kapirasong kahoy, dun mo ilalagay ang pananampalataya natin, di ba? Nakakalungkot na dapat dun sa buhay, no? Ang Diyos na buhay. Hindi natin nakikita pero nararamdaman natin. Yun dapat ang pinanghahawakan ng ating mga kamay ng ating pananampalataya. Sabi sa verse 21, nilimot nila ang Diyos na kanilang tagapagligtas na gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto. Yan na yun, kinalimutan na nila. Sabi sa verse 22, kagila-gilalas na mga gawa sa lupain ng Tiyam at kakilakilabot na mga bagay sa dagat ng mapula. Kaya't sinabi niya sa kanyang lilipulin sila, kung si Moses na kanyang hirang ay hindi humarap sa kanya sa bitak upang pawiin ang kanyang puot, upang wag niyang lipulin sila. Ito yung panahon na tumindig na si Moses sa Horeb, no? Actually, ito ay Exodus I think chapter 32, no? Dumating sa punto na si Moses humingi na sa Panginoon ng mercy, no, sa mga nagawa. Tatapusin na ng Panginoon lilipulin na sila. Enough na Kaya nga yung title natin dito, mercy, awa ng Panginoon. And dahil kay Moses, di ba? Siya ay tumindig, siya ay nagligtas din lumalabas no? Naglakas loob siya na yung pag-asa, no? Humingi siya ng awa sa Panginoon na may pag-asa pa mga Israelita na ito. At dininig yun ng ating Panginoon. Verse 24, sabi rito, o kanilang hinamak ang maligayang lupain, hindi nila sinampalatayanan ang kanyang salita, kundi nangagsiungol sa kanilang mga tolda at hindi nangakinig sa tinig ng Panginoon. Yeah. Kahit ang mga nasa tent nila, puro reklamo ang ginagawa. Yun ang ayaw ng Panginoon, nagre-reklamo, reklamador. Ang gusto ng Panginoon yung anak niya na gumagawa ng kapamaraanan. Siyempre, sino ba naman ang gusto ng reklamador? Kasi pag sabi mong nagre-reklamo ka na, wala nang kontento sa buhay mo, wala ka nang nakikita na kapayapaan, Gusto mo nilang lahat na kapokus sa yung flesh, sa yung laman. Ibig sabihin, gusto mo lang maging magaan ang pamumuhay mo, gusto mo maging maluwag ang iyong pamumuhay, maging komportable sa buhay na ito, di ba? Kaya konting mga bagay na paghihirap, magrereklamo ka na, Yun ang ayaw ng Panginoon. At yan ang nangyari sa mga Israelita. Sabi sa verse 26, kaya't kanyang sinumpa sa kanila na kanyang ibubulid sila sa ilang. Ito na yung 40 years na sila ipaikot-ikot sa wilderness. Sabi sa verse 27, at kanyang ibubulid ang kanilang binhi sa mga bansa at pangalatin sila sa mga lupain. Yan. Yung iba naman hindi nangamatay, ang nangyari talaga namang nawala na rin sa wilderness at kumalat na rin sa ibang lugar. Sabi sa verse 28, sila'y kilakip naman sa Diyos-Diyosang Baal Peor at nagsikain ng mga hain sa mga patay. Ito yung naniwala nila sa Diyos-Diyosan. Ito yung panahon na to ni Balaam, di ba? At saka ni Balak na hari ng Moab. Yeah. Sabi sa verse 29, ganito minungkahi nila siya at nila siya sa galit ng kanilang magawa at ang salot ay lumitaw sa kanila. So dito makikita mga minamahal na kapatid, galit na galit ang Panginoon.
Pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, talaga namang nag-aalab yung galit ng Panginoon. Sabi sa verse 30, na magkagayoy tumayo si Pines at gumawa ng kahatulan at sa gayoy tumigil ang salot. So ibang istorya to, no? After nung kay Baal na pinamunuan ni Haring Balak na inirentahan niya yung propetang si Balaam para sumpain ng mga Israelita. Yun, nasa Numbers yun, no? Ito naman kay Pinehas nasa Numbers din, pero ito yung salot sa pagkakasakit, no? Dahil nga yung mga kalalakihan, yan ay nasa lahi, kung naalala nyo, nasa lahi pa ni Simeon. Yung karamihan dyan na nakipagtalik, nakipagrelasyon sa mga naniniwala kay Baal Peor, kaya nagkasakit, no? Kaya tinapos ni Pinehas, sinibat niya, no? Yung isa sa mga tao or lahi ni Simeon at yung kanyang karelasyon noon na may Diyos-Diyosa, kasi naanib na rin sila dun sa Diyos-Diyosa ng mga taga-Moab. Sabi sa verse 31, at nabilang sa kanya na katuwiran sa lahat ng salit-saling lahi magpakailanman. Sabi sa 32, kanilang ginalit din siya sa tubig ng Meriba. Yan, na ano pat naging masama kay Moises dahil sa kanila. Kaya pumait din yung tubig sa Meriba, no? Dahil puro reklamo rin ang mga Israelita. Sabi sa verse 33, sapagkat sila'y mapanghimagsik laban sa kanyang diwa at siya'y nagsalita ng walang pakundangan ng kanyang mga labi. Isipin nyo kung gaano kasama itong mga Israelita na to. At kung paano pinapakita rito sa mga awitin ni Haring David kung gaano kawalang respeto ang mga Israelita. Kahit sa panahon ngayon, no? Sa pamamagitan lang ng salita, di ba? Nakakapagbigay ng walang respeto. But again, sabi nga sa New Testament, hindi lang yung lumalabas sa bibig, no? Gayon din yung nasa loob. What more pa kung ano yung nasa loob. Kung nilalabas ng bibig mo ay bulok, yung damdamin at loob ay bulok din. Kaya maaring hindi ka makapaglabas, hindi kayo yung tipo na tao na walang respeto sa pamamagitan ng pagsasalita. Pero sa loob naman nakikita ng Panginoon yung kawalang respeto mo sa Kanya o kawalang respeto mo sa kapatiran, no? Or sa bawat isa, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, kaibigan mo, sino pa man, di ba? Wala ka ng respeto sa Panginoon, paano ka pa magkakaroon ng, paano mo pa maipagkakaloob ang tamang respeto sa kapwa kung sa Panginoon ay hindi, no? Kaya hindi lamang sa salita na ipapakita yung kawalang respeto, kaya hindi niya sa puso, sa damdamin. Kaya baliktarin natin, no? Ang laman ng damdamin natin ay respeto natin ang Panginoon at tutulungan niya tayo kung paano irespeto ang iba. Kasi pag hindi mo nire-respeto ang kapwa mo, imposible rin nire-respeto mo ang Panginoon. Kasi laging magkasama yan, no? Love God above all, di ba? At sunod, mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Laging kadena yan, magkasama yan. Hindi hindi lang yung 1 o yung 2 ang gagawin mo. Pareho yan, prerequisite yan. Yung 2, prerequisite niya yung 1, no? Yung unang utos na mahalin natin ng Diyos ng lahat, ng buong lakas natin, pag-iisip at puso. At sunod, mahalin natin ang ating kapwa ng gaya ng ating sarili. Yung 2 na yun ang prerequisite niya, yung 1. No? Pero yung 1, hindi prerequisite yung 2. Kasi kailangan natin unahin ng Panginoon. Hindi mangyayari na uunahin natin ang kapwa bago naman ang Panginoon. I hope malinaw sa ating lahat yan. Sabi sa verse 34, hindi nila nilipol ang mga bayan gaya ng inutos ng Panginoon sa kanila, kundi nangakihalo sa mga bansa at nangatuto ng kanyang mga gawa. At sila'y nangaglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan na naging silo sa kanila. Oo, kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga demonyo. Demonyo yung word dito ni Haring David. Ito yung sinusunog, no? Verse 38, at nagbubo ng walang salang dugo sa makatuwid bagay ng dugo ng kanilang mga anak na lalaki at babae na kanilang hinihain sa Diyos-Diyosan ng Kanaan at ang lupain ay nadumihan ng dugo. Yan. So, ito na yung mga panahon na nandun na sila sa Kanaan, nakarating na.
yung troops ni Joshua. And then alam naman natin yung sumunod na istorya sa Judges, di ba? May mga kaya nga nagpalitaw ang Panginoon na iba-ibang judges, iba-ibang leader sa iba-ibang lugar sa Kanaan o sa Israel na yung tawag noon, yung time na yon, no? Dahil merong mga Israelita na umanib na sa Diyos-Diyosan at ginagawa ang gawaing karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Sabi sa verse 39, ganito sila nagpakahawa sa kanilang mga gawa at nagsiyaong nagpakarumi sa kanilang mga gawa. Kaya tag-alab ang pag-iinit ng Panginoon laban sa kanyang bayan at kinayamutan niya ang kanyang pamana. Sabi sa verse 41, at binigay niya sila sa kamay ng mga bansa at silang nangagtatanim sa kanila ay nangagpuno sa kanila. Okay, alam na natin yung istorya, lalo na sa mga kings, no? Na pinagpasapasahan ng Israel. Hinayaan ng Panginoon yun, ay way ng Panginoon yun, kalooban niya yun para parusahan itong mga anak niyang matitigas ang ulo na talaga namang kinalimutan ng Panginoon at sumamba sa Diyos-Diyosan. Kinalimutan yung pangako ng Panginoon. I hope naalala nyo pa, sa hari pa lang, di ba? Ang dami ng istorya dyan kung paano talagang sila pinaglaruan ng mga karatig na bansa sa tabi, no, nung Israel. Sabi sa verse 42, hati naman sila ng kanilang mga kaaway at sila'y nagsisuko sa kanilang kamay. Madalas na iligtas niya sila, ngunit sila'y imagsik sa kanilang payo at nangababa sila sa kanilang kasamaan. Pero ganun pa man, sabi rito sa verse 44, no? Gayon may nilingap niya ang kanilang kahirapan ng kanyang marinig ang kanilang daing. Dumaing lang sa paghihirap, di ba? Kahit sa panahon ni Moses, nung dumadaing naman nandun ang mercy ng Panginoon. Diba? Nandun ang kanyang awa. Nandun pa rin ang pagmamahal. Kahit ang tigas-tigas ng ulo na itong mga Israelita na to. Kahit ang tigas-tigas ng ulo natin para sa Panginoon. Nandun pa rin ang awa. Dumaing lang tayo. Tawagin lang natin siya. Sabi sa verse 45, at kanyang inaalala sa kanila ang kanyang tipan at nagsisiayon sa karamihan ng kanyang mga kagandahang loob. Yan naman ang nais ng Panginoon, magbalik lang tayo. But yung talagang truthfully at with sincerity na pagbabalik sa Panginoon. Sabi sa verse 46, ginawa naman niyang silang kaawaan niyaong lahat na nangagdalang bihag sa kanila. Iligtas mo kami, O Panginoon naming Diyos, at pisanin mo kami na mula sa mga bansa upang mangagpasalamat sa iyong banal na pangalan at mangagtagumpay sa iyong kapurihan. Ito yung pagbabalik ng mga Israelita. Kung paano na isulat ni Haring David dito, ang ganda na talagang naintindihan mo yung paghingi ng pagbabalik o paghingi ng tawad ng mga Israelita sa ating Panginoon. At sa last verse, ito yung doxology ng ating book 4. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, at sabihin ng buong bayan, siya nawa. Purihin ninyo ang Panginoon. Sabi rito sa English, blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting. And let all the people say, Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Yun yung doxology at tayo ay natapos sa book 4, di ba? Kung paano pagkakasulat ni Haring David historical psalms, no? Kung paano niya isa-isahin. Kung sinundan niyo kung basahin, mas uunawaan lalo natin yung mga nangyari sa Genesis, Exodus, no? But partly, yung istorya ng more on kung paano ang Panginoon inaalala niya yung kanyang pangako, yung kanyang covenant, at yung kanyang awa, di ba? Kaya nga yung title natin sa gabing ito ay more on nakapokus sa faithfulness ng ating Panginoon at gayon din yung kanyang awa o yung tinatawag natin mercy. Okay, so tayo ay nakatapos mga minamahal na kapatid ng book 4. Amen. Sa tulong ng Panginoon. Congratulations sa atin sa bawat isa, no? So book 1, book 2, book 3, and book 4. Which is chapter 90 to 106. Yan. So, tayo ay magpapatuloy sa book 5 sa
darating na Lunes, no? At bago yan, tayo ay darating sa question and answer portion na mababasa natin sa ating chat box. Kaya yung ating chat box, abangan nyo ngayon at ako ay magsusulat dyan. Walang delay yan, no? Nandyan ang katanungan. So, tayo po ay magbasa at ihanda ang ating kasagutan. Okay. So, ako natutuwa ako sa mga nakita ko, no? May nagsabi ng 13, 43, 5, 43. Yan. May sumagot pa ng 443. Apakadami yan, kapatid na Arlene. Parang ngayon may yata kami patapusin ng Psalms, ah. May sumagot ng 42. May sumagot ng 43. Alam nyo, magagaling kayo sa math. Kaso, sa logic, parang kinulang kayo, mga minamahal na kapatid. Tama naman eh. Kasi ang 107 minus 150 ay 43 eh. Kasi, ma-minus mo lang yun eh. No? Pero mali po yun. Mali yung analogy na yun. Kasi magsisimula kayo magbilang sa 107. Bilangin nyo mula 107, chapter 107, hanggang chapter 150. Ang sagot po doon ay 44 chapters. Kaya ang tumama po ay si Sister Emily lang, no? Siya lang yung nakita kong naka 44 eh. Sister Emily or si kasama niya si Pastor Edgar, itong kapatid nating couple, itong mag-asawa. Yan. Congratulations po Sister Emily at Pastor Edgar. Yan. So isipin niyo, huwag niyo lang i-minus, bilangin niyo na included yung 107 sa chapter. Kaya magiging 44 yon, mga minamahal na kapatid. Ano? Ayan. So, isang masaya at tricky question ang ating pampagising ngayong gabing ito. At bilang pagwawakas, no? Tayo po tutungo sa ating panghuling panalangin. Salamat po sa inyong pakikinig at I hope, mga minamahal na kapatid, wag na kayong matutulog ng sobrang late dahil bukas ay pananambahan, no? At bagaman hindi pa tayo dito sa Cavite magsasama-sama sa bahay-sambahan sa iglesia, no? May live naman po tayong
ipapalabas bukas. At yung ibang mga kapatid po na maluluwag sa Bulacan, yan, magpapatuloy sila sa pananambahan. At karamihan po ng iglesia naman ay sa tahanan. Alam naman natin mga minamahal na kapatid, kahit sa Acts, di ba, sa gawa pa lang, ang mga iglesia doon ay nasa tahanan. Kaya na re-revive natin yung mga sitwasyon ng panahon sa New Testament na kung saan na pupuri ang bawat kapatiran sa tahanan. Nandiyan ang Panginoon. So isang mapagpalang gabi po mga minamahal na kapatid, na huwag kayong magpupuyat, lalong-lalo sa mga pastor, tulog ng maaga, at kailangan mas mauna pa kayo doon sa mga miyembro. Nakakaya, mas mauna pa yung tupa kaysa doon sa pastol, no? Doon sa meeting place. Kaya kayo po ay matulog ng maaga at ikondisyon ang ating kaisipan, ang ating puso sa paglilingkod, patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon araw-araw. Yan. Okay? Tayo po tutungo na sa ating closing prayer. Hinihiling ko po ng bawat isa ay yumukot manalangin para sa ating closing prayer po. Dakilang Panginoon na nasa langit, maraming salamat, Ama, sa isang mapagpalang gabi na ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangunguna mo, sa iyong presensya, na ikaw ang siyang patuloy na nagkakaloob sa amin ng mga ganitong pagpapala. Sa mga napag-aralan namin, Panginoon, tunay nga ng iyong kaawaan, ang iyong pangako sa amin ay iyong tutuparin. Kami lamang ay manatili sa iyo, kumapit sa iyo, sumunod sa iyo, Ama. Bagamat mahina ang laman, pero ang Espiritu ay malakas, Panginoon. At alam namin na pag pinalakas mo ang aming mga pananampalataya, susunod na rin, Panginoon, ang aming mga panlupang katawan. Kaya wag mo kaming bitawan, Panginoon, wag mo kaming iwanan. Samahan mo kami araw-araw sa aming buhay. Ikaw ang siyang patuloy na manguna sa mga desisyon na ginagampanan namin, Panginoon, sa aming buhay. Pagpalain mo ang iglesia mo sa iba't ibang dako, Panginoon. Basbasan mo ang mga nangunguna, Panginoon. Pagkalooban mo kami na sapat na karunungan at kaalaman ng lahat na ito ay maging ayon sa iyong kalooban, lahat ng pagpapasya namin, Panginoon. Salamat sa bawat isa na nandito nakasama namin at makakapanood ng replay na ito, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, hindi lamang sa aming mga bibig. Nakikita mo ang aming kaisipan at ang aming puso, Panginoon. At patuloy mong pakalinisin ang mga ito upang kami, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Salamat sa lahat ng kakayahan at talento na patuloy mo ipinapagkaloob sa amin, Panginoon, na tanging sa iyo lamang nagmumula, Ama. Patawad sa mga pagkukulang na aming nagagawa. Sa aming shortcomings, Panginoon, maging tuman o lihim mo iyag. Muli, Panginoon, sa natitirang oras ng gabing ito, kami iyong iningatan, kami patuloy mong bigyan ng kapayapaan, Panginoon. Maraming salamat at ang lahat dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo at ang banal na Espiritu Santo. Amen. Ang tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. Kaya nagpapasalamat tayo, may pagkakataon tayo ngayon na kahit paano, sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa.